Hello mga Mamsi Cakes! Welcome back to my channel, and hindi pa nakaka-subscribe, pindutin lang ang subscribe button and notification para updated sa aking bagong video. And as you can see, nandito na tayo sa day 1 pa rin na part 2 ng ating video dito sa Boracay trip, and andito na tayo sa loob ng hotel na pinagtulayan namin, and magro-room tour tayo dito sa Astoria Karen ng Station 3. Napaka-aliwalas at napakaganda ng room na ito kasi color niya is napaka maliwanag. And yan, nauna na yung mga ka-workmate ko dito, tapos sila yung una naggamit ng room na to, kaya yan, may mga pa-iwan silang food and drink. Pagpasok pala may parang mini sofa bed, meron silang sink, and meron ding mini ref, tapos microwave oven, bathrobe at slippers. And yan, ito po yung kanilang CR. Siyempre, selfie muna and video. And yan, shower room lang po ito dito sa parang room 1 nila. And papasok naman tayo sa karugtong na room. Ito yung bedroom nila, may dalawang queen size bed. And by request din po itong kanilang plancha. And dahil kailangan yan ng ka-workmate ko, na-request nila yan para sa kanilang outfitan. And yan namin nilagay yung aming gamit. Hindi ko ganong makunan ng buo yung bed kasi sobrang, syempre pagod namin sana is nakahiga ng aking hubby. And dito naman sa second na room is meron pa ring sink. Syempre may bidet and meron siyang bathtub. Pang family room talaga siya and napakalaki niya. Itong suite room na to is para sa mga member ng Astoria. And ito nga yung bed, and yan, nanonood na siya kaya hindi ko na siya ganong na video. And silipin naman natin ang labas. Meron din ditong microwave at saka lababo, pero wala na siyang rep. And ito, yan, napakaliwanag, ang ganda ng panahon. And bumaba na kami dahil nga meron nga silang pa-welcome drinks. Napakasarap nung kanilang iced tea na may pandan. And yung isang sa specialty nila na puto bibingka. Malambot siya at saka malasa. Tamang-tama, gutom na kami. And wala tayong sasayanging oras, kaya ayan, lumabas na po kami agad dun sa harapan. Dun kami sa likuran kasi dumaan kanina. And ito na nga yung harapan. And welcome to Boracay! Ayan, masisilayan na natin ang pinagmamalaki nilang sunset. And yan ang gusto ko talaga at inaabangan. Low tide siya, kaya tapos ang dami-dami yung tao din nung naabutan namin. And sobrang thankful kasi maganda na yung panahon yan. Mataas pa nga yung araw. Noon nga naglalakad kami, sobrang hangin. Kaya inalis ko na yung sounds kasi halos hindi din maririnig yung aking voice over if ever na may sound pa siya. Kaya talaga naglakad-lakad na kami agad kahit medyo pagod pa sa biyahe kasi syempre sayang yung oras, and tamang-tama naman at maaraw pa siya at hindi umuulan. Sobrang pino talaga nung buhangin niya, kaya yan, isa sa mga bucket list ko talaga to, and sobrang nakakatuwa. At ayan, lakad-lakad muna tayo, and nagtataka ako bakit ako marami silang mga nakaharang na ganyan. And sabi nga nung mga nandun is windbreaker pala kasi nga habagat at mabagyo doon, kaya kailangan nila yan mga harang kasi yung buhangin or yung ulan is inaabot talaga sila. And ayan, may nakita kami malapit na Andox, and marami talagang souvenir shop dyan. Saka na lang namin sisilipin or magtatanong kasi wala naman kaming bibilihin pa. Kaya walkathon muna. And sa paglalakad namin, maraming nag-aalok ng mga braider doon. Mga naka-uniform sila kasi hawak na pala sila ng pinaka-government nila doon. And syempre, iba-ibang price, iba-ibang alok. And ito nga ang nakuha ko, si Ate Kim. And kasi, ang pa-braid doon is 200. Yung regular braid lang ng buhok or half ng buhok. Tapos, ang babayaran mo yung pinaka sinulid na yan, yung tali. May iba-ibang kulay yan pero white yung napili ko. Bale, 50 pesos each ang alok nila dyan. Pero dahil nga sabi ko, out of budget sa ganyan is binigay na lang ni ate na 3 for 100 yung white strand na yan. So, bale, ang total no gastos ko dyan sa pagpapabraid is
300. Sabi nga nila matatawaran pa yan lalo kung aklanon ka. Pero si Ate Kim, hindi naman daw talaga siya lokal or taga lumaki dyan. Parang dyan lang din siya nakapangasawa. Sa naging hanap buhay na nila yan. Siyempre, kwentuhan mo na kami habang binibraid niya ako. And nakaka-amaze lang kasi napakabilis and napakagaang lang nung paggawa niya. Ni halos parang hindi ko nga naramdaman yung pagbe-braid niya. Kala ko, dahil sa nakikita ko nga pag Boracay is yan, kailangan ma-experience natin yung braid nila is masakit. Pero hindi naman. Mas try kasi para mas ma-feel nyo yung beach vibes ng Boracay. And ang ganda niya. Guys, gabi na! Ayan, meron natin. Feels Boracay. Ay, sobrang saya at sobrang sarap manood ng sunset. And syempre, nagutom na tayo kaya naganap na tayo ng dinner. And sa pag-iikot at paglalakad namin, meron kaming nakasalubong na nag-alok ng free buffet dinner sa Astoria, Karen din. And syempre, 850 per pax po ang presyo nito. And hindi namin talaga to afford. Pero dahil nagbigay sila ng free meal is meron po silang ang tawag doon, explain or if gusto nyo magpa-member sa Astoria. Makikinig lang kayo dun sa kanila. Hindi naman nila kayo pipilitin kung i-avail nyo to o hindi. Sobrang sasarap po ng food nila. Hindi dahil free ito, pero totoong masasarap po lahat ng food na nakahain dun sa kanila. Lalo mga Pilipino cuisine din kasi yung time ngayon. And iba-iba rin yung inaalok nilang mga food dun. Depende daw po. Pero na-tsempohan namin is Filipino cuisine. Thank you po at sobrang nabusog kami. And habang kumakain kami is may pa-fire dance sila. And yan din ang isa sa pinagmamalaki dito sa Boracay. Hindi lang maganda naging pwesto namin kasi nga medyo puno na ng tao yan kaya hindi na rin ako nakalapit sa harapan nila. After ng performance nila, pwede pong magpa-picture sa kanila eh. And dahil nakain nga kami, hindi na namin nagawang magpa-picture sa kanila. At saka medyo umaambon-ambon nung time na yan. Open space po yung pinag-show-showan nila. Pero ang gagaling po nila. Kaya super thank you po sa nagbigay sa amin ng pa-free dinner. Salamat po. After nung explanation nila, yan, nagpababa ng kinain is naglakad-lakad kami. Medyo naambon na rin yan at sobrang high tide na nung dagat. Super nakaka-relax pakinggan yung alon. Siyempre, di mawawala ang nightlife. Show must go on kahit na maulan nung time na yan. Ang lamig ng hangin and sobrang dami pa rin tao na nandyan. Malapit din yan sa Astoria, sa Station 3 din po yung B-Hub. 540 ang bucket with kasamang pulutan. 2 mini pulutan. Guys, ito ang pagtatapos ng ating day 1 and abangan nyo po ang ating day 2. Thank you for watching!